Alam mo, yung patungkulo dyan sa PIDEA na yan, paulit-ulit na natin sinasabi. Hindi ko maintindihan kung bakit may drama na nagaganap pagdating mo dyan sa issue na yan. Kasi alam nyo, hindi ho nakakatulong yung drama na yan. Yung dramang may ilalabas, may teaser, tapos eventually yung video. Akala nyo ba na, kasi yung sinasabi nung iba, Banat bay, masyado naman kayo kasing atat, kayong banateros, may tamang panahon yan. Eto lang sa akin yan eh. Kung sinasabi ninyong may tamang panahon para ilabas yung video na yan, so ibig sabihin pinaplano ninyo. Magkadiretsuhan tayo. Ano ho ba ibig sabihin yung tamang panahon? Ang sinasabi nilang tamang panahon, yung after 2 years, tsaka lalabas yung mga pasabog para ipalit si VP Sara Duterte. Tapos, para meron pa siyang 4 na taon at pwede siyang kumandidato for another 6 years, which that theory or that kind of style happened during Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yung napatalsik si Erap nun. Pero tandaan ho natin, nangyari po yan in a very organic way. Hindi planado or di kaya planado pero ilan lang ang nakakaalam nung plano. Kasi nga, it has to appear publicly that it is an organic and simultaneous reaction from the people. Naintindihan nyo? Or else, it will not sell to the people. Nung panahon ba ni Erap, nakita nyo ba na may inuunti-unti? Wala. It was a spur of the moment wherein the government tinrap si Chavit Singson sa Malate. Di ba? Tinigilan ng mga pulis. Tapos kesyo ang sabi ni Chavit Singson, ipapapatay siya. Eventually, nagkaroon ng impeachment. Tapos eventually, hindi binuksan yung envelope. Yun po ang istorya nun, kaya napatalsik yung tinatawag na 2 years ni Erap. Ibig sabihin po, lahat po yun, organic. Kung plinano man, kung, we do not know. Kung pinlano man ni Gloria yon para makaupo siya ng ganung katagal, no one knows about it. Hindi ito inilalantad. Nagets nyo? Kung may plano. So, I really do not understand the people na nagpapabitin-bitin. Kung talagang gusto mong maging organic ang reaction ng tao, wala nang pabitin-bitin. May video, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. May document, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. Hindi ganyan ng organic o yung tinatawag nating initiative ng tao na magbago ang gobyerno. Pag-aralan yung kasaysayan ng Pilipinas, ang tunay na pagbabago, organic, laging organic. Yung kay Gloria at saka kay Erap noon, it was an organic reaction of the people dahil dun sa envelope na hindi binuksan. Naalala nyo? Yung pagbabagong ginawa ni Pangulong Duterte, organic yun, hindi planado yun. Ito talagang organic. Nakausap natin ng personal si Senator Bongo, si Pangulong Duterte. It was not planned na magpa-bitin-bitin siya. Hindi ho planado yun. Lahat na nakapaligid, gusto talagang tumakbo si PRRD noon. Ayaw talaga ni PRRD. Parang si Baste, ayaw talaga. Pero nagbukas ng kanyang pag-iisip nung after niyang hindi tumakbo, di ba tapos na, nagpunta siya ng mall, dinumog siya ng tao. Umiiyak yung mga tao, tumakbo ka na, parang awa mo. It was an organic thing. Importante yun, organic. To change a government, it should be organic or else halatang yung mga nagpaplano, it was all about greed. Kaya anong labas ngayon nito? Gets nyo? Ang labas nito, ang tingin tuloy ng tao, pinagpaplanuhan ni Duterte, si Marcos bumaba.
Which is not. Kaya kaya mainit ang ulo ko sa punyetang video na yan. Ang ipinapahamak niyang punyetang video na yan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Iniisip tuloy ng pamahalaan ni Marcos at kung sino mga sumisip-sip sa kanya, pinagpaplanuhan siya ni Pangulong Duterte. Alam niyo, pag nakausap niyo si Pangulong Duterte, wala siyang kaplano-planong palitan ang presidente. Sa katunayan, ayaw niya. Ako, I can say that with all confidence kasi yan ang lagi kong naririnig kay Pangulong Duterte in private, in public meeting, yan ang lagi niya sinasabi. Pag kami nag-usap na kaming dalawa lang, lagi niya sinasabi, ayoko, it will not look good because my daughter will be the next president. Ayoko yun. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Ngayon, dahil sa pagpaplano na yan, iniisip tuloy ng tao, pinagplaplanuhan si Marcos kasi gustong paupuin si VP Sara Duterte. Do you think that would be good? Ang dating nun, greedy lang si Vice President Sara Duterte. Kaya nga napaka-importante na maunawaan ng bawat Pilipino, napaka-importante na maunawaan ng bawat Duterte supporter na hindi nakakaganda itong pabitin-bitin effect na video. Pabitin-bitin na effect na bangag. Hindi nyo ba napansin? Bakit nagsalita ng ganon si Pangulong Duterte sa Davao na bangag ang presidente? Because that was gustong palabasin itong mga video na to. Diretsuhin ko na. O, eto, bangag. O, may nangyari ba? Wala. Hindi nyo napansin? Biglang gumanon si Pangulong Duterte? Alam na, aminin na natin. Tayo mga Duterte supporter, minsan nagbubulag-bulagan din eh. Bakit biglang gumanon si Pangulong Duterte? Kasi nga, binasag lang niya yung trip ng mga tao. Di ba gusto nyo malaman? Yung lintik na video na yan, na bangag ang presidente. O, ito na, sasabihin ko na, bangag ang presidente. Nagbago ba tao? Hindi. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte, napakautak na tao niyan. Hindi magsasalita yan ng walang dahilan. Hindi ho yan bibitaw ng mga lengguwahe na hindi naman o walang purpose, ika nga. Bakit niya binasag yun? O, tama yung sinabi nito isa, fading momentum. Correct. Binasag niya na yung kasi tandaan ninyo, ang mga Duterte, they are organic. That's why ang followers niyan organic. Hindi mo yan, pagplanuhan nyo Alam mo, wala ni isang beses sinabi sa akin o sino man sa amin na vlogger at sinabi, ayusin nyo pagplanuhan nyo yan, ganito gawin ninyong plano para talagang bumagsak tong pamahalaan na to. Walang ganun! Ayaw ni Pangulong Duterte bumaba si Marcos. Let me be clear on that. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi dapat. Ayaw niya kasi alam mo kung ba't niya sinasabi yon? Kasi nga po, sabi niya, abogado ako I understand, naging presidente ako. Yan ang dahilan niya. Paulit-ulit niya sinasabi yan. So wala siyang planong i-destabilize ang gobyerno. Wala. Anong purpose niyang pabitin video na yan? Sasakit lang ang puso niyo dyan.